Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Labis na ngang nainis ang envoy kaya pumayag na din ito, bago yon ay sinabihan niya pa ng seryoso si Tanyon na huwag itong pagsisisihan. Kaya naman inutusan na ng envoy ang kanyang Ice Tiger Spirit na ilabas na ang Cold Flame at Ice Wind, na agad naman itong sinunod, at habang nangyayari yun ay sa isip-isip ng envoy na ipakita ni Tanyon ang potensyal na meron ito. Ilang saglit lang ay mas lalo pang pinalakas ng Ice Tiger Spirit ang pressure na nilalabas nito, dahilan ng paghihirap ng ibang mga kalahok dahil unti-unti nang nagyayelo ang kanilang katawan at baka maging isang yelong statwa na sila. Kaya ang karamihan ay sumigaw na ng kanilang mga pagsuko. Namangha naman ang mga manunood dahil sa lakas ng enerhiya na bumabalot sa buong entablado, at napansin din nila na ang ating bida at si Wang Fuchen na lang ang natitira dito, at makikita ang malakas na enerhiya na nilalabas ng dalawa para protektahan ang kani-kanilang sarili sa malakas na pressure na ito. Samantala galit naman ang mga gonggong na ito sa ating bida, dahil ang mga anak at mga disciple nila ay natanggal na, kaya sinisisi nila ito dahil sa pagiging mayabang nito. Muling bumalik ang eksena sa mga kaganapan kung saan nahihirapan na din ang hangal na young master, at sa isip-isip nito na malakas talaga ang cold wind na ito. Ngunit ang kanyang ama ay binigyan siya ng armor na nakatago sa likod ng kanyang damit, kaya medyo matatagalan niya pa ito. Nakangisi pang dagdag nito na dalawa na lang sila ni Tanyon ang natitira. Hanggang makakatagal pa siya kaysa sa ating bida ay siya na ang mananalo. Ngunit ang ating bida ay hindi man lang nahihirapan dito kahit konti, bagkus ay nakukumportablehan pa ito, at nang nakita ito ng hangal ay labis niya itong ikinagulat, dahil nakukuha pa talaga ni Tanyon ng umiti, kaya napapatanong na lang ito kung paano ito naging posible. Sa kabilang banda manghang-mangha naman ang envoy sa ating bida, dahil sa kanyang nakikita ay mukhang komportable pa si Tanyon sa pressure ng cold flame and wind. Nagagalak naman dito ang ating bida habang nakatingin sa isa sa kanyang mga palad, at sa isip-isip nito na nag-ensayo siya araw-araw ng Divine Flame of Immortality, kaya hindi siya natatakot sa kahit anong klaseng apoy, ngunit sa cultivation naman ay kailangan i-absorb ang lahat ng klase ng flame para makapag-advance sa kanilang cultivation. Dagdag niya pa ang cold flame ng freezing wind ay makakatulong din sa kanyang cultivation level, at nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagtulong sa kanya. Pinagmamasdan pa rin naman ng hangal ang ating bida at sa isip-isip nito na hindi siya naniniwala na makakaya siyang talunin ni Tanyon, dahil meron siyang malakas na armor, at tinanong ang kanyang sarili na kung bakit mas mahusay pa sa kanya ang ating bida. Kaya naman nagyabang na ito at pasigaw nito na sinabi sa envoy na dagdagan pa ang pressure. Na hindi naman ito tinanggihan ng envoy, kaya naman inutusan niya na ang Ice Tiger Spirit na ilabas na ang Tiger of Cold Flame. Pagkatapos nun ay makikita ang matinding kapal ng enerhiya na pumapalibot sa dalawa. Na ikinatakot ng hangal na young master, at sa isip-isip nito na ang enerhiya na ito ay sobrang lakas at hindi niya na ito kakayanin pa. Habang ang ating bida ay makikitang napakakalmado pa din, at nang makita ito ng envoy ay bahagya itong nagalak dahil hindi niya inaasahan na sa maliit na lungsod na ito ay may isang tao na sobrang talentado, kaya naman gusto niya na makita kung hanggang saan talaga ang limit nito. Bigla namang tinaas ng ating bida ang kanyang isang kamay na may marka sa kanyang palad, at parang inaabsorb niya ang freezing flame na ito gamit ang marka na ito. At sa isip-isip niya na hayaan lang nila na ang freezing flame na ito ay mas maging bayulente. At habang unti-unti niya na nga ito na inaabsorb ay hinamon niya pa ito na subukan siya, at ilang saglit lang ay nagtipon ng lahat ng ito sa isang parte na naging isang mistulang ipu-hipo. At maya-maya lang ay halos na-absorb na lahat ito ng ating bida, at isang maliit na bilog na apoy na lang ang natitira dito. Labis naman na namangha ang mga manunood dahil sa sobrang lakas ng freezing flame na yon, habang ang dalawa naman na ito ay labis ang gulat sa mga pangyayari, at ang hangal na young master ay halos lumuwa na ang mga mata nito sa nakita na pag-absorb ng ating bida ng ganun lang kadali. At ang envoy naman ay hindi makapaniwala dahil ang kanyang freezing flame ay tuluyan na talagang nawala.
At makikita ang ating bida na napapaligiran ng mga asul na liwanag na parang nagmimisto lang isang Diyos. At sa isip-isip niya na ito ang unang utos ng Hongmen Holy Flame at ang pag-iensayo ay kumpleto na. Sa kabilang banda ay labis na naiinis pa din ang envoy, kaya pinapagalitan na lang nito ang kanyang alaga na Ice Tiger Spirit, at sinasabi nito dito na kung ano ang nangyari at kung bakit hindi niya nilabas ang lahat ng kanyang Cold Flame. Dagdag niya pa na kung ayaw na ba nito na kumain kahit kailan. Samantala umiiyak naman ang Ice Tiger Spirit habang sinasabi sa isip niya na ginawa niya naman ang lahat. Manghang-mangha pa din naman ang mga ito sa ating bida, dahil hindi nila inaasahan na kinaya nito na tumagal sa ganong klaseng lamig. Sinabi naman ng isa na ngunit hindi pa din tuluyan na natatalo si Wang Fu Chen, at isa lang ang pwede manalo sa kompetisyon na ito. Nagsaad naman na ang envoy habang naiilang pa din sa ating bida, at sinasabi nito na nagkaroon ng maliit na aksidente sa ginaganap na pagsubok, at kahit dalawa sila ang nakapagstay ay isa lang ang kailangan na disciple ng Shenzong sect. Kaya naman sinabi na nito na ang susunod na round ay maglalaban sila, at ang magpapatuloy ay ang mananalo at ang matatanggal naman ay ang matatalo. Napangiti naman dito ang ating bida, habang ang hangal na young master naman ay naging seryoso, at nang makita ng envoy ang ekspresyon ng dalawa ay naging mas interesado ito sa mga mangyayari. Sarkastiko namang nagsaad ang ating bida sa kanyang pagpapaumanhin, at sinabi na kasalanan niya ito at masyado siyang natuwa maglaro, kaya nakalimutan na niya na isa itong pagsubok. Ngunit sa isip-isip niya na hindi na ito mahalaga dahil ang pagiging disciple ay para lang sa kanya. Masama naman ang tingin sa ating bida ng hangal na young master, at sa isip-isip nito na bukod sa kanya ay wala nang pwedeng maging magaling na tao dito sa kanilang Falling Star City. Dagdag pa nito na may madilim na ekspresyon, na ngayon na ang magiging araw ng pagkamatay ni Tanyon. Pagkatapos nun ay nagkatitigan ng dalawa habang naglalabas ng kani-kanilang killing intent, na nasakop ang buong lugar ng arena at ramdam na ramdam ito ng mga manunood. Nagpatuloy pa din ang mga ganong pangyayari, habang natutuwa naman ang hangal na young master sa pag-aakalang kayang-kaya niya ang ating bida. Tinitignan lang naman ito ni Tanyon ng walang emosyon dahil hindi niya binibigdil ang hangal na ito. Nagugulat pa din naman ang mga manunood na ito, na nakaabot ang ating bida laban kay Wang Fu Chen. Sabi naman ng isa na si Wang Fu Chen pa rin ang inaasahan niyang manalo, sapagkat ito pa din ang anak ng kanilang City Lord at ang kanyang cultivation background ay mas malalim kaysa kay Tanyon. Nagsaad naman ng isa na hindi naman mahina si Tanyon, dahil nagawa niyang magpatuloy ng pagbi-breakthrough na kahit si Wang Fu Chen ay hindi kayang gawin, sa kabilang banda ay naglahad na ang envoy na ang laban ay magsisimula na, at ang matitirang nakatayo sa entablado ay ang magiging disciple ng Huangfu Shenzong sect. Bago pa man magsimula ay tinawag ng hangal na young master ang envoy, at sinabi dito na kung pwede ba siya gumamit ng sandata o equipment para sa mangyayaring laban. Pinayagan naman ito ng envoy at sinabing kung iyon naman ang kasanayan niya ay parte na ito ng kanyang lakas, pero sa isip-isip ng envoy na kung anong kasamaan na naman ang balak ng taong ito. Mayabang naman na sinabi ng hangal na young master na kung ganun pala ay hindi na siya matatakot, habang hinuhubad ang singsing nito. Pasigaw na niya ngang pinalabas ito, at ito pala ay ang mga top quality na spirit weapon. At ang magiging sandata nito ay ang Flaming Dragon Spear, at ang bumalot sa mga paa nito na ang Cloud Power Boosting Step, at ang armor naman na nasa katawan nito na ang Golden Armor, at ang panghuli ay ang balabal na ang Rhino Iron Cloak, at nagmistulan itong isang mandirigma dahil sa mga suot nito. Kaya naman nagyabang na ang hangal at sinabi nito sa ating bida na wag ito magsasabi na binubuli niya ito. Dahil ito ay ang isang kapalaran dahil siya ang anak ng City Lord at habang si Tanyo naman ay isang mahirap lang na magsasaka. Naging seryoso lang naman dito ang ating bida at pinili na lang maging makalma kahit na sobrang minamaliit na siya ng hangal na ito. Samantala sobrang nagagalak naman ang hangal na City Lord at mayabang na sinasabi kay Tanyon, na kung nakikita at napagtatanto na ba nito ang pagitan ng ating bida at ng kanyang anak, at kung gusto nito manalo ay maaaring sa susunod na lang nitong buhay. Napapamura naman itong mga manunood dahil sa nakikita nilang hindi na ito nagiging patas,
Dahil si Tanyon ay wala kahit na anong spiritual weapon kaya paano ito makakalaban. Dagdag pa ng isa na ito ay duelo sa pagitan ng malupit na player at isang hamak na civilian player lang. Kaya si Tanyon ay walang pag-asa na manalo dito, kahit ang Envoy ay ganun din ang iniisip. Pero sa kabilang banda ay napapaisip din ito na kung magagawa ba ni Tanyon na ma-surprese siya. Nagsaad na naman ang ating bida at seryoso nitong sinabi na ang totoong malakas ay kahit kailan ay hindi umaasa sa tulong ng mga kagamitan, dagdag niya pa na gagamitin niya lang ang kanyang kamao para ipakita dito kung ano talaga ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Hindi naman natakot ang hangal na young master, bagkus ay labis pa ito nagagalak, at makikita na parang nababaliw na ito at gusto na simulan ang kanilang laban. Dahil sa kumpiyansa siya sa mga spiritual weapon na gamit niya. Pagkatapos nun ay naglabas ito ng napakalakas na enerhiya, at lumabas dito ang isang napakalaking pulang dragon, habang sinasabi nito kay Tanyo na bubugbugin niya ito hanggang sa maramdaman nito kung ano ang impyerno. Sumugod na nga ito at ginamit ang kanyang atake na Flaming Dragon Spear, at makikita ang ating bida na parang hindi man lang dito nangangamba. At nang papalapit na nga sa kanya ang atake nito ay naging seryoso na ito at nagpapalabas na ng kanyang enerhiya. Hanggang sa pakawalan niya na ito at makikita ang kanyang makapanindig balahibong soul bilang dating Supreme God, pagkatapos ay naghanda na din ito para salubungin ang ginawang pag-atake ng hangal, gamit lang ang kanyang kamao na naglalabas ng enerhiya na nagmimistulang mga kidlat. Nagsalpukan na nga ang mga atake ng dalawa. Ang Flaming Dragon Spear laban sa Supreme God Soul. Nagpatuloy ang mga ganong kaganapan hanggang sa mas pinalakas pa ng ating bida ang kanyang atake, habang sinasabi sa hangal na young master na masunog ito sa impyerno. Hanggang sa nasira na nga ang pinagmamalaki nitong spiritual weapon, na halos magputol-putol sa madami nitong piraso, na labis ikinagulat ng hangal. At di kalaunan ay tumama pa sa sikmura nito, na dahilan ng pagsuka nito ng makapal na dugo habang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang isipan na isa itong imposible, tumalsik na nga ito at bumagsak sa labas ng entablado, at di kalaunan ay tuluyan na ding namatay habang dilat ang mga mata, nginisian pa ito ng ating bida habang sarkastikong binabanggit ang pangalan nito. Labis naman itong ikinagulat ng mga manunood dahil sa nagawang patayin ni Tanyon si Wang Fuchen gamit lang ang isang pagsuntok dito, na sinamahan lang ng maraming high-grade spiritual weapon. Dagdag pa nila na totoong napakalakas ni Tanyon at hindi ito umaasa sa mga klase ng sandata. Maging ang envoy ay labis din itong ikinagulat, at habang nakatingin ito sa ating bida ay sa isip-isip nito, na sobrang lakas ng combat power ng tao na ito at natatakot siya na baka mas malakas pa ito sa kanya. Labis namang ikinalugmok ng City Lord ang sinapit ng kanyang anak. Kaya sinugod nito si Tanyon habang nag-iipon ng enerhiya sa kanyang mga kamay. At nang papalapit na ito ay sinasabi nito sa ating bida na ang lakas ng loob niya na patayin ang kanyang anak, kaya kailangan niya na pagbayaran ito ng kanyang sariling buhay. Hindi naman natakot dito si Tanyon at mayabang pa na sinabi sa hangal na City Lord na kung naghahanap ba ito ng gulo. At nang makalapit na nga ito ay biglang sumulpot ang envoy na nakahanda na ang pag-atake, na salung-salo naman ng City Lord na dahilan ng paglipad nito habang sumusuka ng dugo. Sa lakas ng atake na ginawa ng envoy ay bumaon ang kalahati ng katawan ng City Lord sa kalupaan, at pagkatapos nun ay pagalit pa na sinabihan ito ng envoy na kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob para makialam sa ginagawang seleksyon ng kanilang Shenzong sect. Dagdag niya pa na sa susunod ay papatayin na niya ito ng walang awa. Nagsaad naman ang hangal na City Lord habang sumusuka pa rin ang dugo, ngunit pinatay ni Tanyon ang kanyang anak. Sinagot naman ito ng envoy na kapalaran na ito ni Wang Fuchen dahil isa itong kompetisyon kaya hindi nila ito maiiwasan. Dagdag niya pa na hindi malambot ang puso ng kanilang sect. Pagkatapos nun ay naglahad na ang envoy sa lahat, at sinasabi nito na bilang messenger ng Shenzong sect ay ina-announce niya na ang nag-iisang napili ngayon bilang kanilang disciple ay si Tanyon lang. Nagsigawan naman ang mga manunood bilang kanilang pagsuporta sa ating bida, at sinasabi ng mga ito na si Tanyon na ang kinatawan ng kanilang Falling Star City. Bahagya namang nagalak ang ating bida,
at sa isip-isip nito na isa na siya ngayong disciple ng Shenzong sect, kaya maghintay lang sa kanya si Yun Qin dahil parating na siya sa Shenzong sect. Napansin naman ng envoy ang pagkalugmok pa rin ng City Lord, kaya naisip niya na baka magplano ito ng paghihiganti kay Tan Yun. Kaya sinabihan niya na ito na ang pagsali sa selection ay delikado at alam din ito mismo ng City Lord, kaya wag na wag itong magtatangkang maghiganti ng Patago. At seryoso pang sinabi na may pagbabanta, na alam na nito ang kanyang ibig sabihin. Nagbigay galang naman ito sa envoy habang umiiyak pa rin, at sinabi na naiintindihan niya ito at nagpaalam na din ito na siya ay aalis na. Pinagtitinginan naman siya ng lahat habang paalis na. At makikita sa ekspresyon nito na hindi talaga ito papayag na hindi makapaghiganti. Muling nagbalik ang eksena sa ating bida at tinatanong siya ng envoy kung may mga dapat pa ba ito na gawin, dahil kung wala na ay dadalhin niya na ito sa lungga ng kanilang sect. Hindi naman ito sinagot ni Tan Yun, bagkus ay tumingin ito sa hangal na City Lord at seryosong sinabi sa envoy na may mga dapat pa siya na gawin kaya maghintay lang muna ito sa kanya ng sandali. Pumayag naman dito ang envoy pero tinanong niya ito kung ano pa ba ang mga dapat nitong gawin. Hindi naman ulit ito sinagot ng ating bida bagkus ay bigla na lang ito na umalis nang walang sinasabi, at napansin naman ng envoy na patungo ito sa City Lord at mukhang balak ni Tan Yun na sundan ito. Ilang sandali lang ay nilipat ang eksena sa Wang Temple ng Wang family, at sa loob nito ay ang nagwawalang City Lord na galit pa rin sa ating bida, at sinasabi nito na kahit ano ang mangyari ay maghihiganti talaga siya at pagbabaya rin si Tan Yun ng sarili nitong buhay at ang pamilya nito. Nagsaad naman ang alagad na ito sa City Lord na kanyang master, na huwag itong mag-alala dahil mahahanap niya agad kung nasaan ang pamilya nito para kidnapin ang mga ito. Nagsalita naman ang City Lord habang pulang-pula na ang mata sa sobrang galit, at sinabi nito na hindi lang yun, pati na rin ang babae na naglakas loob na pigilan siya sa pagpatay kay Tan Yun, at inutusan na din ito ang kanyang alagad na tawagin agad si Siyuwer ng Huangfu Shenzong sect, at ipaalam ang pagkamatay ng kanyang brother at sabihin dito na maghanap ng pagkakataon para patayin si Tan Yun at si Mu Mengqi. Agad namang sumunod ang gunggong nitong alagad at nagpaalam na para umalis, at nang makaalis na nga ito ay kinakausap ng City Lord ang kanyang sarili at sinasabi nito na gusto niya na mamatay ang buong pamilya ni Tan Yun at iburol para sa kanyang anak. Ngunit nagulat ito nang may maramdaman siyang malakas na enerhiya, at bigla na lang tumalsik sa kanyang harapan ang kanyang alagad na kanina lang nakausap niya. At ang may kagagawa nito ay walang iba kundi ang ating bida na sumunod sa City Lord. Mas lalo naman na nagulat ang hangal na ito dahil hindi niya inaasahan na ito pa pala mismo ang pupunta sa kanila. Naglabas naman ng enerhiya ang ating bida at sinabi niya dito na ito na ang oras ng kanyang kamatayan. Labis naman na natakot ang City Lord at pasigaw na tinanong si Tan Yun kung ano ang binabalak nitong gawin. Agad naman itong sinagot ng ating bida at sinabi nito na papatayin niya lang naman ito, na mas lalo pang nagpatakot sa hangal na City Lord na ito. Kaya tinakat na lang nito si Tan Yun at sinabi dito na siya ang City Lord ng lungsod na ito at may anak din siya sa Shenzong sect kaya hindi siya nito maaring patayin. Ngunit ang pananakot niya ay hindi umubra sa ating bida dahil pagtapos nito magsalita ay makikita na may papalapit na naatake dito, na mabilis tumama sa sikmura nito. Sinabihan naman nito ang ating bida habang sumusuka ng dugo na kung ano ang lakas ng loob na meron ito, subalit hindi niya pa natatapos ang kanyang sasabihin ay tuluyan na itong naputulan ng paghinga. Alam naman na ng ating bida ang gustong sabihin nito kaya kahit patay na ito ay sinagot niya pa din ito na ang mga nagbabalak na guluhin ang pamilya niya ay dapat lang na mamatay. Sa kabilang banda sinundan din pala ng envoy ang ating bida kaya nasaksihan niya ang mga ginawa nito, na labis nagpag-ulat dito dahil hindi niya inaasahan na mawawasak ni Tan Yun ang buong City Lord Mansion nang siya lang talagang mag-isa. Bahagya naman itong napalingon nang may tumawag sa kanya, at ito pala ang ating bida na mabilis tinapos ang pag-ubos sa buong Wang family. Nagsaad naman dito ang ating bida na umalis na sila at kukunin na lang nito ang kanyang mga gamit, hindi naman agad nakasagot ang envoy dahil medyo shock pa din ito sa mga pangyayari. Pero kalaunan ay bumalik na ito sa kanyang alirat at agad sinang-ayunan si Tan Yun.
Makalipas ang mga sandali ay sa lugar ng Mountain Peak ay may dalawang tao na mabilis na naglalakbay dito, at ito pala ang ating bida at si Mimungki. Nagsaad naman si Mimungki sa ating bida na masyado pa silang malayo sa Shenzong sect kaya magpahinga muna sila ng sandali. Dagdag pa nito na sasabihin niya din dito ang ilang mga impormasyon sa kanilang clan, na sinang-ayunan naman ng ating bida na mabilis umupo para makinig dahil makakatulong din ito sa kanya. Pinaliwanag na nga ito ni Mumengki na sa kanilang Shenzong sect ay hinahati ang inner disciple, outer disciple at ang fairy disciple. Dagdag niya pa na alam niya na talentado ang ating bida pero madami pa itong dapat matutunan kaya wag ito masyadong magiging mayabang. Nagpasalamat naman dito si Tan Yun at sinabi na magtatrabaho siya ng mabuti. Sa isip-isip naman ito na gusto niya agad mapataas ang kanyang level sa lalong madaling panahon, at ang paglapit niya sa core ay mabilis na pagkakaroon niya ng kaalaman tungkol sa Nanggang Sacred Dynasty. Pabulong naman na nagpasalamat si Mumengki sa Diyos dahil buti naman at alam na ito ni Tan Yun. Nag-aalala ito sa kadahilan ng madaming mga bagong disciple na naging proud agad sa kanilang mga sarili nung magsisimula pa lang ang mga ito, at hindi pa alam kung ano ang mga nangyayaring kaganapan sa kanilang sect. Kaya nadidepress siya sa mga ito at humihiling na sana ay hindi matulad si Tan Yun sa mga ito. Napatigil ang ating bida nang may maramdaman siyang nagtatago at nagmamasid sa kanila. Kaya naging alerto siya at pasigaw na sinabi na kung sino ito at magpakita na ito. Ipinagtaka naman ito ni Mumengki kaya tinanong niya na si Tan Yun kung may tao ba itong nararamdaman sa paligid, at napapaisip siya kung bakit hindi niya ito naramdaman. Lumabas naman na ito at sarkastikong tumatawa habang binabanggit ang pangalan ni Mumengki, at sinasabi nito na matagal-tagal din silang hindi nagkita, at ito ang bago nating hangal na karakter na si Pu Rongkong. Nangamba naman si Mumengki na parang iritado siya sa tao na ito, kaya tumayo na ito at pag-alit na tinanong kung bakit ito nandito, habang ang ating bida naman ay nagmamasid lang sa mga kaganapan dahil baguhan pa lang ito kaya wala pa itong ideya. Agad naman itong sumagot at sinasabi kay Mumengki na huwag itong mag-alala dahil nandito lang siya para ipaalam sa kanya na ang mga rules ng selection ay may mga pagbabago. Nagtaka naman dito si Mumengki dahil hindi ito nakarating sa kanya. Napansin naman ng hangal na wala itong kaalam-alam, kaya may kinuha ito sa kanyang damit at sinabi na ito ang bagong rules ng kanilang sect, at pahagis niya itong binigay kay Mumengki at sinabi na suriin niya na lang ito kung hindi siya naniniwala sa kanya. Sinalo naman ito ni Mumengki at pagkatapos ay tinanong niya ito na kung bakit biglang nagbago ang mga rules, at kung may mali bang nangyari. Hindi naman ito sumagot kaya napagpasyahan niya na lang na tignan na ito, na ikinapangamba naman ng ating bida dahil wala siyang tiwala sa mga kinikilos nito. Kaya agad niyang pinatigil si Mumengki na tignan nito. Ngunit huli na siya dahil malapit na nito mabuksan ito ng tuluyan. At makikita sa ekspresyon ng hangal na ito na tama ang ating bida sa hinala niya na may binabalak itong masama. Tuluyan na nga talaga itong nabuksan ni Mumengki at biglang lumabas dito ang isang malakas na enerhiya, na ikinagulat nito na parang naaapektuhan siya nito. Kaya naman binitawan niya na ito at makikita na nawala na dito ang kaninang enerhiyang lumalabas, sa kadahilanang lumipat na pala ito sa katawan ni Mumengki na dahilan ng panghihina nito. At tinawag niya si Pu Rongkong na isang bastard at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman ito sinagot ng hangal na ito at sinabi lang dito na kapag nakuha na ni Mumengki ang yin-yang spiritual eliminated spell ay kahit gaano pa siya kalakas ay manghihina siya dito. Kaya nagagalak ito dahil nagkaroon na ito ng pagkakataon na magawa niya kay Mumengki ang lahat ng gusto niya. Nangamba naman si Mumengki habang nahihirapan pa din ito, dahil alam niya ang sasapitin niya sa spell na binigay sa kanya nito. Kaya natatakot itong napapaisip na kung ngayong araw na ba mawawala ang kanyang virginity, at ito pala ang balak ng hangal, isa pala itong malaking manyakol. Ngunit mali siya ng inaakala dahil hindi na nakapagtimpi ang ating bida sa mga nakikita niyang nangyayari, kaya naman lumapit na ito sa kanya at humarang sa paglapit ng hangal na manyakol. Namula naman ang mga pisngi ni Mumengki sa pagprotekta na ginagawa sa kanya ni Tan Yun, kaya napatitig siya dito at makikita na parang nagkakaroon na ito ng damdamin sa ating bida. Nagsaad naman na si Tan Yun at seryosong sinabi sa hangal na kung aalis na ito ay bibigyan niya pa ng awa ang buhay nito.
Nainis naman ang hangal na manyakol sa mga sinabi ni Tanyon, kaya naman sinabi nito na ano ang lakas ng loob ang meron ang isang walang kwentang baguhan na kagaya niya na labanan siya. Dagdag pa nito na kahit hayaan niya ito na umatake ng 10 beses ng pinakamalakas nitong atake ay hindi man lang nito masisira ang kalasag niya. Labis naman na nag-alala si Momenki kay Tanyon, at sinabi nito na si Purongkong ay ang top 10 Dragon Warriors, kaya hindi niya ito kayang labanan at umalis na lang siya. Seryoso namang nagsaad ang ating bida at sinabi nito na wag na itong mag-alala dahil siya na ang bahala sa bastard na ito. Pagkatapos nun ay nag-ipon na si Tanyon ng enerhiya sa kanyang dalawang daliri habang seryosong sinasabi sa hangal na ang isang atake lang ay sapat na. Mayabang din naman na nagsaad ang hangal na manyakol at sinasabi na hindi niya inaasahan na balak na ng ating bida na mamatay na ngayon dito, kaya naman sumugod na ito habang naglabas ng malakas na enerhiya na nag-anyo ng isang muka ng demonyo, at sinasabi kay Tanyon na kung gusto na nito mamatay ngayon ay tutulungan niya na ito. Hindi naman na ito pinansin ng ating bida, bagkus ay nanlilisik na ang mga mata nito habang nakahanda na ang kanyang pag-atake na tinatawag niyang Hongmen the Great Sword, pinakawalan na niya nga ito sa hangal na pasugod sa kanya. At sa sobrang lakas nito ay sobrang layo pa ng inabot ng atake na ito. Hindi naman makapaniwala ang hangal na ito at sa isip-isip nito na isa lang baguhan si Tanyon sa kanilang sect kaya bakit ganito na ito kalakas. Nagpatuloy ang paglipad ng hangal hanggang sa bumagsak na ito sa isa sa mga naglalakihang bato at nasakop ito ng natitirang enerhiya ng atake ng ating bida. Umalis naman agad dito ang hangal na manyakol sa takot na baka dito na siya bawian ng buhay, at habang patakas ay nakahawak ito sa kanyang braso na putol na dahil sa selong-salo niya ang atake ni Tanyon. At sa isip-isip nito na si Tanyon at Memong Ki ay pininsala siya ng matindi kaya pagbabayarin niya ang mga ito. Samantala makikita kung gaano kalala ang nangyari sa kalupaan sa ginawang atake ng ating bida. Makikita din sa tabi ni Tanyon ang naputol na braso ng patakas na hangal. Tumayo na naman sa pagkakaupo si Memong Ki kahit nang hihina pa ito para lang itanong sa ating bida kung nanalo ba sila. Hindi naman ito sinagot ng ating bida, dahil nakita niya si Purongkong na lumilipad na para tumakas, pero hindi naman nahinabol ito ni Tanyon at tinitignan lang ang pagtakas nito. Nagsaad naman si Memong Ki na si Purongkong ay ang pamangkin ng Second Elder, at nagdadala ito ng mga magical items kaya hindi ito madaling patayin. Sumagot naman si Tanyon ng may seryosong ekspresyon na maswerte ang hangal sa araw na ito, kaya bibigyan niya ito ng awa sa ngayon. Samantala tinititigan naman ni Memong Ki si Tanyon habang namumula ang muka nito, at sa isip-isip niya na sinurpresa siya nito dahil ang baguhan lang ng kanilang sect ay nagawang mapinsala ang top 10 na soldier ng Dragon Warriors list, at kung sasabihin niya ito sa iba ay paghihinalaan siya na nababaliw na. Napatigil naman ito sa pag-iisip nang bigla na lang itong nakaramdam ng matinding sakit at napahawak na lang sa kanyang dibdib. Na agad naman napansin ito ng ating bida kaya tinanong niya na ito kung kamusta na siya at kung kailangan ba nito ng kahit anong tulong. Sinagot naman ito ni Memong Ki na hindi na ito kailangan at okay lang siya. Ngunit pagtapos niya itong sabihin ay bigla na lang ito na bahagyang nawalan ng malay at pabagsak na sa kanyang kinatatayuan. Subalit sinalo naman agad ito ng ating bida na nagpamula lalo sa muka nito, at sinabi niya kay Tanyon na sobra siya ngayong nag-iinit, kaya naman nanghingi na siya ng tulong dito. Mas lalo pang ang nakaramdam ng sakit si Memong Ki kaya napapamura na ang ating bida, at sa isip-isip niya na ang toxic ay nakaabot na sa puso nito kaya kung wala siyang gagawin ay malalagay sa panganib ang buhay nito. Kaya naman hinawakan niya na ang damit ni Memong Ki sa bandang dibdib nito dahil wala na siyang iba pang pagpipilian. Sinira niya na nga ito at nagsaad ng paghingi ng tawad dito sa kanyang gagawing kabastusan. Hindi naman na nakasagot si Memong Ki dahil sa labis na ang sakit na nararamdaman nito. Sa kabilang banda may 3 tao ang bumaba sa napakalaking bato, at huminto ang mga ito sa isang parte ng kagubatan. Nagsaad ang isa sa kanyang mga kasamahan na magmadali na sila para hanapin ang kanilang sister mo. Dagdag pa nito na hindi niya hahayaan ang bastard na si Purongkong na magawa nito ang masama nitong balak, at ito pala si Su Weiruan, at ang kanilang hinahanap na sister mo ay walang iba kundi si Memong Ki.
Labis naman na nag-aalala ito at sinabi na kung ang kanyang sister mo ay naghihirap sa kahit anong bagay, ay gagawin niya ang lahat para pagbayarin si Purongkong, at sa isip-isip nito na kailangan niya ng magmadali at hindi sila pwedeng mahuli, dahil naiisip niya din na baka nagawa na ng hangal na manyakol ang pinaplano nito sa sister mo nila. Napatigil naman ito sa pag-iisip nang tinawag siya ng kanyang kasamahan dahil nakita na nito ang kanilang sister mo. Kaya naman nagmadali siya para puntahan na ito at pagdating niya ay laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sister mo na nakahandusay na at wala man lang kahit na anong saplot, at napansin din niya ang ating bida na nakaupo sa tabi nito kaya naman naghinala siya na si Tanyun ang gumawa nito dito. Kaya naman labis itong nanlungo sa pag-aakalang tuluyan ang may nangyaring masama dito, at napapatanong sa kanyang sarili kung buhay pa ba ang kanyang sister mo. Tinignan naman ni Tanyun ang mga ito at sa isip-isip niya na kung sino ang mga ito, at kung kaibigan ba ito o kalaban. Napansin naman na ng ating bida ang ekspresyon nito, kaya napagtanto niya na mga kaibigan nito ni Ma'am Enki kaya naman sinabi niya dito na mukhang mali ito ng pagkakaintindi sa nakikita niya at hindi ito kagaya ng mga iniisip nila. Hindi naman ito inintindi ni Suwei dahil sa labis na pagkabugso ng damdamin nito. Kaya naman hinugot na nito ang kanyang espada habang sinasabi kay Tanyun na ipapadala niya na ito sa impyerno. Sumugod na nga ito gamit ang kanyang espada at teknik, at makikita ang atake nito na nagmimistulang mga alon. Tuwang-tuwa naman ang mga kasama nito sa kadahilanang ito ang sikat na teknik ng kanilang senior sister Suwei, ang free-folded sword, at naabot niya na ang estado ng third wave nito. Dagdag pa ng isa na kapag nagamit na niya ito ay mabilis na mamamatay ang mga kalaban nito at kung makakaligtas naman ay labis naman itong mapipinsala. Bahagya namang nainis na ang ating bida dahil hindi man lang siya pinatapos magsalita nito, kaya naman naging seryoso na ito habang papalapit na ang atake ni Suwei. At sinangga niya na nga ito gamit lang ang kanyang mga daliri, na nababalutan ng bahagyang enerhiya, at hindi man lang siya napagalaw nito sa kanyang kinauupuan. Labis naman itong ikinagulat ni Suwei dahil ang pinakamalakas niyang atake ay sinanggalang ni Tanyun gamit lang ang dalawang daliri nito. Nagsaad naman na ang ating bida habang sangga-sangga niya pa din ito, at seryoso niyang sinabi kay Suwei na kung bakit ito pabigla-bigla at hindi muna siya pinatapos sa kanyang sasabihin. Nagalit naman na din ang dalawa sa tono ng pagsasalita ni Tanyun. Kaya hinugot na din nila ang kanilang mga sandata at sinasabi sa kanya na ipapadala na nila ito diretso sa impyerno. Agad na nga na sumugod ang dalawa habang nakahanda na ang mga pag-atake nito. Mabilis naman na nakalapit ang mga ito habang ang ating bida ay hindi man lang natakot dito, at hindi pa din gumagalaw sa kinauupuan nito. Napapikit na lang ito dahil sa naiingaya na siya sa mga ito. Kaya naman naglabas na ito ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Pinakawalan niya na nga ito gamit ang pagkumpas ng kamay niya, na mabilis na napawalang bisa ang mga pag-atake ng mga ito at pagkasira pa ng mga sandata nito sa maraming piraso. Bumagsak na nga ang mga ito sa di kalayuan, at nang makabangon na ang mga ito ng may bahagyang pinsala at napasukan ng kaonting dugo, ay napapatanong na lang sila kung sino ba ang bata na ito at kung bakit ito ganito kalakas. Napahinto naman sa pagsasalita si Suwei nang makita niya na naglalakad na si Tanyun patungo sa kanila. Nakalapit na nga ang ating bida sa mga ito at pagalit na sinabi na malalaman nila ang totoo pagkagising ng kanilang sister, dagdag pa niya na ang lakas ng loob ng mga ito na maging ganito kapahangas sa kanya. At binigyan niya na nga ang mga ito ng matalim na tingin habang sinasabi na wag nila siya sisihin sa gagawin niya dahil sa mga kapahangasan na ginawa nila. Nalabis na ikinatakot ni Suwei at sa isip-isip nito na sa simpleng atake lang ni Tanyun ay napatumba na sila nito, at paulit-ulit na napapatanong kung sino ba talaga ang tao na ito. Napatigil naman si Tanyun sa kanyang balak gawin nang biglang nagising na si Mumenki, at napapatanong ito sa kanyang sarili kung ano ang mali sa kanyang katawan. Nagalak naman ang tatlong niyang sister nang nakita nila na hindi pa talaga patay ang kanilang sister mo. Agad naman itong nilapitan ni Tanyun dahil sa pag-aalala nito dito, na nagpakilig na naman dito kay Mumenki. Tinanong naman na siya ng ating bida kung okay lang ba ito, dahil ginamit niya ang kanyang spirit power para maialis ang toxin sa katawan nito. Nahihiya namang nagsaad si Mumenki ng pagpapasalamat dito.
Labis naman itong ikinagulat ng mga ito dahil napagtanto na nila na hindi si Tanyon ang nanakit sa sister nila. Bagkus ay ito pa ang nagligtas dito, napansin din nila na parang may mali dito na tinatawag nilang Majestic Sister at kung bakit ito namumula ng ganito. Makalipas ang mga sandali ay nilipat ang eksena sa Huangfu Shenzong Mountain Gate, at may 5 tao na dumating sa gate square nito. At ito pala ang ating bida na kasama si Mumengki na nakasakay sa kanyang Wind Spiritual Lion, kasama din ang 3 pang mag-sis-easter na ito. Nagbigay naman ng isang pag-ungol ang Spiritual Lion ni Tanyon, kaya naman agad silang pinagtinginan ng ibang mga tao dito. Nagsaad naman ang ating bida kung ito na ba ang Huangfu Saint Sect, ang isa sa mga major sect ng Heavenly Punishment Continent. Namangha naman siya sa lugar na ito kaya napasabi na lang siya ng napakagrande nito. Bigla naman na nagsaad si Memongki na nasa likod ni Tanyon, na kung pwede ba siya natulungan nito sa pagbaba dahil hindi pa siya gaanong nakakabalik sa kanyang lakas para bumaba ng mag-isa. Hindi naman ito tinanggihan ni Tanyon kaya hinawakan niya na ito, na nagpamula na naman sa muka ni Mumengki at napahawak na lang sa kanyang bibig. Ibinaba na nga ito ni Tanyon at sinabi niya dito na kailangan pa nitong magpahinga para mapabilis ang pagbalik ng lakas nito. Labis naman na nagulat ang iba pang mga disciple sa pagbuhat ng ating bida kay Mumengki na parang kasintahan niya ito, kaya naman napapatanong na lang sila kung may mali ba sa kanilang mga mata. Dagdag pa nila na ang isa sa 2 pinakamaganda sa kanilang sect ay yakap-yakap talaga ng lalaking ito, at si Mumengki ay kilala sa pagiging coldness nito. Kaya paano ang lalaking ito ay ganun kalapit sa kanya? Bigla namang sumigaw ang isa sa mga ito at may inutusan ito na sabihan ang kanilang Brother Wu, Brother Li, at Brother Wang, na may malakas na dumating na makakalaban nila para kay Memongki. Samantala may binibigay naman si Memongki kay Tanyon habang namumula pa din ang mga pisngi nito, na ang Jade Talisman na ito ay para sa mga bagong mga disciple. Dagdag niya pa na magtungo muna si Tanyon sa Zongmen Hall para makapag-register bilang disciple, at tawagin na lang siya kung meron pa itong mga katanungan. Masaya naman na nagsaad ang ating bida na nagbigay ng pasasalamat dito. Nagpaalam na nga dito ang ating bida sa kanyang pag-alis, habang si Mumengki ay pinagmamasdan pa din siya. Pinagtatawanan naman siya ng kanyang mga sister at sinasabi ng mga ito na kung gusto niya ba na mapalapit sa bata na yon. At hindi nila inaasahan na ang matigas na puso katulad niya ay matutunaw para sa pag-ibig sa lalaki na yon. Sarkastiko pa na sinabi ng mga ito na susuportahan nila siya para dito. Dahil sa kahihiyan ay pag-alit niyang pinatigil ang mga ito at sinabi na kung ano ba ang mga pinagsasabi nila, na ikinatahimik naman ng 3 ito. Sa kabilang banda sa lugar ng Merong Khan's residence ay may isang tao na naglalahad sa kanyang senior brother na tinatawag niyang Mr. Morong, at sinasabi nito na nakita niya ang isang lalaking disciple na nagdala pabalik kay Mumengki sa kanilang mountain gate, at mukhang malapit ang mga ito sa isa't isa. Napahampas naman ang Mr. Merong sa lamesa, at napamura na lang ito at sinasabi na naglaan siya ng maraming effort para maplano ito, at hindi niya inaasahan na sisirain lang ito ni Tanyon. At ito pala ang hangal na manyakol na si Purongkong, na pinutulan ng isang kamay ng ating bida, at pag-alit pa na sinabi nito na gagawin niya ang lahat para lang pagbayarin si Tanyon. Nagsaad naman ang junior brother nito na pagtapos mag-register ni Tanyon bilang disciple ay pupunta agad ito sa secret realm ng Sueyu Valley, at kung gusto ba niya na magpapadala sila. Subalit hindi pa ito natatapos sa kanyang pagsasalita ay pasigaw na sinabi ng hangal na manyakol habang nanlilisik ang mga mata nito, na magpadala agad ng mga tao nila sa Sueyu Valley para dakipin ito. Agad naman na sumunod ang gonggong na ito at nagpaalam na para gawin agad ang inuutos nito. Pag-alis ng gonggong ay nagsaad ang hangal na ito sa kanyang sarili, at binanggit ang pangalan ni Mumengki at sinabi na maghihintay siya na ilagay ang ulo ni Tanyon sa harap nito. At gusto niyang makita kung ano ang magiging ekspresyon nito. Sa kabilang banda sa lugar ng Snowy Abyss may isang tao na naglalakad dito, at ito pala ay ang ating bida na namumula na ang muka dahil sa sobrang lamig, at sa isip-isip nito na ang Family Ancient Book ay may nakasulat na rare species at may firing characteristics, at pag nakuha niya ito ay mapapabilis ang kanyang paglakas.
Napahinto naman ito sa kanyang pag-iisip nang may naranig siya sa di kalayuan na nagsasabi na kung balak ba ng mga ito na pumunta na sa impyerno, at ang lakas ng loob nila na ma-offend siya. Pinuntahan naman ito ng ating bida para tignan ito, at nakita niya na kung sino ang taong nagsasalita, at ito ay isang babae na nakaluhod at may bahagyang pinsala, at ang mga sinasabihan nito ay ang mga grupo na ito ng kalalakihan. Nagsaad naman ang isa na ito sa babae na tinatawag niyang Shongwu Shidao, na ang kanyang brother ay may gusto na dito ng mahabang panahon kaya pinapunta sila nito dito para imbitahan siya sa lugar nito, at hindi ito pwede na tumanggi dito. Sinabihan naman ni Shongwu ang lalaking ito na hinintay nila na mapinsala siya sa paglaban sa polar bear, para madali siya nila na may pilit na sumama sa kanila. Kaya anong karapatan nila na sabihin ito sa kanya? Dagdag niya pa na ang kanyang stepfather na si Lurulong ay siguradong maghihiganti ito sa kanila. Hindi naman natakot dito ang gunggong na ito at mayabang pang sinabi na si Lengho Shenkong ay hindi lang nasa top ng Dragon Warriors, kundi paborito din itong grandson ng head ng Celestial Spirit Sect. At si Lurulong ay nasa third rank lang, kaya ano ang magagawa nito kahit malaman niya ito? Mayabang din na nagsaad ang mga gunggong din na kasamahan nito na hindi siya matutulungan ni Lurulong, kaya pinapili na nila si Shongwu na kung sasama siya sa kanila o mamamatay na lang sa lugar na ito. Dagdag pa nila na karangalan pa nga nito na magustuhan ng kanilang brother, kaya dapat ay magpasalamat pa ito. Labis naman na nainis si Shongwu kaya napapamura na lang ito, at sa isip-isip niya na kung mapapasailalim lang din naman siya ng control ng bastard na iyon, ay mas pipiliin niya na lang na mamatay na ngayon, kaya tinanong niya na din ang kanyang sarili na kung dapat ba na magpakamatay na siya ngayon. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!